Recording? Oo. Sama mo to, ha? Sama mo yung behind the scene natin, yung ganito. Happy New Year! 2025. Wow. Parang dati lang, 1992 lang ako. Ay, sinabi ko talaga yung taon. Sinabi mo yung, in-expose mo yung age mo. First week, ay natapos na agad yung yung isang linggo ng January. Ang I bilis. know, nasa second week na agad May tayo. nakita nga ako sa may nakita ako sa Facebook. January 1 to January 8. Real quick. Parang 8 minutes lang yung Actually, kung Just like isipin mo, no? Just like that. Parang naalala ko, nanonood pa tayo ng fireworks ng buong mundo. Tapos ito na. I know. That's just 31st. Kamustahan lang? Kamusta yung naging isang linggo mo ng 2025? Grabe, parang feeling ko naman kinakamusta mo na agad yung New Year's resolution ko. Na-pressure ako doon. Balikan na natin. Agad, sabi natin, di ba, end of the year. But ikaw muna, ikaw sumagot ang tanong mo, ginagawa mo sa akin yan, di ba? Ako? Okay naman. Maganda yung pasok ng taong ko. Kaso nagkasakit. May Hindi kasi lamig na ulit dito, di ba? Hindi, yun parang yan eh. Sige, labasin sa kasi it's something na hindi mo makokontrol. Like, ang OA talaga ng panahon, init, lamig. Yung, Ay, balita mo ba sa China meron na namang sakit? ano na naman yan? Ano siya, parang dito nga rin, parang parang isang buwan nang hindi tumitigil yung ubo mo. Tapos pag nagpa-check kami, pneumonia ka na pala. Hindi naman yata bago yun. Parang dati pa yun. Ewan ko, nakita ko. Pero you're saying parang kumakalat siya doon ngayon? Kaya mga nakamask na naman sila. Oh my God. No. Please don't. Anyways, hindi kasi usapang sakit dahil, grabe kapag, nagkakasakit ako pag sobrang lamig talaga. Ang yung lamig, tas galing pa tayo sa negative 30 na lugar. Galing tayo sa Edmonton. So, grabe. Paano nyo kinakaya? Yung mga nasa provinces na nag-snow ng OA, like sa Winnipeg, yung mga ganon, yung mga areang yan, hindi ko alam kung paano sila nabubuhay doon. Like, oh my God, anong suot nyo? Pag nag-negative 10 na nga dito, sobrang lamig na ako. Paano pa sa inyo? Ang half day, Negative sa balat. Negative 45. Ipasok mo nga lang yung kamay mo sa sa freezer eh. Lang yun, negative 4 lang yun ah. Bakit pinapasok niya kami sa freezer? Ginagawa May kukunin ka! Ano ba? Bird ako? Pag may kukunin ka ba, hindi mo pipasok. Fine, give it. Paano mo kinuha yung ice cream? Sa bibig mo agad? Kaya pala minsan, kaya pala minsan kapag sabihin ko, kumuha ako ng Magnum dyan, kaya pala sa bibig mo na agad. Hindi ka pala kapag-aapit ng kamay. Execute. Yung kamay niya doon eh. Ay, no, ano ba ito? Usapang freezer. Yeah. Anong tatak mo ng freezer niyo dati? Anyways, ako, sige, natin? 7 days lang naman eh. Gawin nating, day by day. Hindi, joke lang. January 1, kasi, di ba, nasa pa tayo eh. Nasa travel pa tayo. January 3 talaga tayo nakabalik dito sa 3 ng madaling 4 na nga yun. Oh, yeah, 4 na. So, yung first 4 days of the year, halos wala ka. Wala pa tayo dito. Productive kasi wala naman tayong ginawa pa nun. Tsaka, wala pa, hindi pa, nakabakasyon pa rin kasi. Kasi yung January 6 talaga. Okay, so, simulan natin. Ano namang na-accomplish mo since January 6? Sama ko ng January 5 nung linggo. Opening ng liga namin. Yo! Ang basketball eh. Ball is like... Paano yun Puyat yan galing sa flight. Hindi pa nag-a-adjust yung katawan namin. Yung oras namin sa Edmonton, iba 2 hours late. So, iba yung oras. Tapos, alam mo yun, syempre, generally pagod kami and mga nagkasakit nung bakasyon. Pero, laban talaga siya eh. May basketball siya. Opening, hindi syempre. Buti nga naglaro kasi wala masyadong player. May mga sakit din eh. So, sa utang na loob pa ng team. dapat, magpasalamat kayo sa... Ganun din, talo din kami. First game, talo. Okay lang. Anyways, January 5 yun Sunday. Tapos, back to reality ng the next day. Mm-hmm. Parang nag-flashback sa akin yung
parang nag-flashback sa akin yung, alam mo yung pag dating pumapasok ka ng mga bata pa. I mean, bata pa tayo. Yung mga maliliit pa tayo. Yung back to school. Yung back to school, tapos hirap na hirap ka gumising. Ako kasi lagi ako morning. Alam mo, nag-flashback din sa akin yan. Kasi si Tio ayaw gumising. Sobrang hirap. Alam mo yung, nakatatlong snooze ako ng alarm ko. Usually, 7, babangon na ako eh. Pagtingin ko sa relo ko, 7:45 na. So, 45 minutes akong Nakabalik. kasi tatlong snooze. So, every 15 minutes. So, that's crazy. Ako kasi, honestly, okay lang. Kasi, nandito lang ako. Nandito lang ako. Pero natawa ako kasi, yung mag-ama kong papasok, tulog na tulog. Pati si Tio, hindi magising. Si Tio, Diyos ko po. I mean, nakita ko na yun eh. Kasi nung Sunday pa lang, although, kasi nga umalis ka, nag-basketball ka. Diyos ko, tulong mantika siya noon. Grabe. Sabi ko, patay tayo sa pasok na ito. Which, ayun na nga, nangyari na. So, kaya din nag-flashback sa akin yung back to school natin ng mga dati. Kasi nakita ko kay Tio, ayaw pumasok. Ay, ang hirap gisingin. Naalala ko dati si nanay ko kikilitiin pa ako. Talagang kikilit para magising ka. Ano yung, sa'yo? Good mood ka or hindi? Hindi. So, galit ka? Lalo kang magalit. Naiinis ka. Ba't kailangan mo akong kilitiin? Paano ka ba gigisingin dapat? Sige nga. Anyways, kaya nga nakakuha ko ng idea. Gawin ko nga kay Tio minsan yun. Ginawa ko na nung Tuesday. Kasi nung Monday, yung una niyang gising, galit na galit nga siya. Kasi naantok pa siya eh. Nung Tuesday, kiniliti ko siya, tapos tawa siya ng tawa. Ayun, ganun. Kaya siya good mood na pumasok. Ganun pala dapat. Lagi mo kilitin. Yeah. Sa mga listener, yung mga parents dyan, paano nyo ginigising yung mga anak nyo kapag back to school na? Nagaling sa sa bakasyon, tapos dito pa man din ang tagal mag-sunrise, tapos ang lamig. Alam mo yun? Challenge siya, challenge. And bago to for us, kasi ngayon pa lang naman natin na-experience yung ganyan yung may magba-back to school after holiday vacation. Paano mo i-adjust yung oras, paano mo i-persuade, ayaw nga gusto matulog Tapos yung pinanggalingan pa nating bakasyon, 2 hours behind. So, yeah. Kung 7:30 talaga siya gumigising, 5:30 pa lang dun. So, exactly. Talagang nasanay siya sa... Yeah. Ang galing din kasi kapag dati sabi ko, matutulog ako kung ano yung oras talaga sa Toronto. Pero mag-a-adjust pala kasi talaga yung katawan mo. Ang galing. Actually. Anyways, tas yun, Monday, hirap gumising. Late kami sa school. Paghatid ko sa kanya, ang dami ring Ang dami ring na late. Apat na ang klase niya. Tsaka matik yan kung na-late siya. Late ka din sa work. Kahit technically wala ka namang oras. Dahil ikaw naman masusunod. Kasi dapat 8:30 on the dot. Nakaalis na ako sa school niya nung 8:45 na Yeah. Mas mabiyahe pa ako. Ang Monday ko pa man din, Mississauga. So, ang traffic sa Gardiner, just QEW. Anyways. Ayun lang. Tapos Monday, I started filming. Ayun. I started filming na. Guys, yung sinabi niya sa New Year's resolution niya, yung plano niya, na-check niya na agad. I-check na agad. I would say, syempre, lahat naman ng first, na ginagawa is challenging. Anong masasabi mo sa experience mo nung first time mong nag-film? Ang hirap kasi, imbis na yung regular na ginagawa mo lang, like, magpe-prep ka, tapos magluluto. Yung routine mo. May extra ka pang gagawin May camera ka pa dyan. May camera, kailangan mong i-angulo, kailangan mong i-stop yung record, kailangan mong... Basta may extra effort talaga. Extra effort sa lahat talaga. Tapos, the usual, minsan 3.5 hours, naging 4 na oras ako nandun. Mga tipong ganun. Tapos, wala pang edit yun. Yeah. Wala pa sa edit part, sa filming ka pa lang. Yung edit ginawa niya pag uwi niya. Tapos, tinitignan ko lang tinatansya ko. Pinapanood ko siya kung maubos yung pasensya niya. In fairness, hindi. Kasi, gusto mong makita hanggang end. Tsaka kailangan mong, nag-commit ka sinabi mo na sa amin yung gagawin mo. Sinabi mo sa podcast. Actually, kahit naman hindi ko naman sinabi sa podcast. Parang you want something new. Ganun naman lagi, di ba? Kapag, parang pag December, lagi mo nang paplanuhin. Like, ano bang gagawin ko? Yeah. Next year.
So, sa akin, yun yung, kailangan i-commit ko every day, actually, na nasa work ako, na i-film yung ginagawa ko. Tapos, yun, a day in the life as a private chef. Saan namin makikita to? Nasa link below. Na-upload ko lang sa TikTok, sa Instagram, tsaka sa YouTube. Ano lang siya, short form lang siya. Soon na yung long form kasi kumokontak pa ako ng mga restaurants na pag-i-stajyan ko. Do may dalawang nag-turn down na sa akin kasi siguro hindi pa sila sanay ng may nag-i-stage while filming. So, yun. Ayun pa yung isang challenge ngayon sa akin kasi parang sa iba, new for them. I mean, sa akin din naman. So, talagang mag-no sila sa request ko. Yeah. Siyempre, yung iba din dyan, parang baka may mga ayaw lang silang ipakita behind the scenes. Sabi ko nga, huwag kayong mag-alala, di ko naman isasama yun. Ikakat ko naman yung pag sinigawan nyo yung trabahador nyo, pag binura nyo. Sinasabi mo yun? Hindi, sinabi ko kay yung sa dati kong chef. Tapos natawa lang siya. Sabi ko, hindi ko naman isasama yung babatohin nyo ng mga Kasi, ayun talaga yung reality. I mean, yung scenario talaga dun diba? Anyways, yun. Yun lang yung isang buong linggo yung nangyari sa akin na bago. Nadagdag sa routine ko. Though, may isang cross mark pa ako na sa New Year's resolution ko na to be healthier. Kasi, hindi pa ulit ako nakabalik sa gym. Since Since bumalik tayo. Bakasyon tayo. Pa rin naman. So, isang buwan na. So, sobrang hinahanap na ng katawan ko. Pero may basketball ka. It's still. Yeah. Hindi, I mean, it's not that bad. Kaysa wala. That's why I need to, next week talaga, go back next week. Kasi filming after, tapos, uuwi ka, tapos, mag-i-edit ka. Tapos, magsusundo ka, tapos minsan may mga errands pa. So, challenging talaga sa time. Sa time talaga. Naiintindihan niya na ako kung ba't di ako nakakasama sa gym minsan. Though, kaya kong i-squeeze, kaso baka lang bubigay yung katawan ko kasi hindi pa 100% okay lang din yun. Pero kaya naman talaga. Ano ba talaga? Di ba kinukontra lang niya yung sarili niya? Next week siguro talaga. Ikaw? Ayan, ako nauna. Okay, fine. Buti naman. Dati na lang ako nagsisimula ng conversation. Ang hirap dalhin nung podcast. Ako lang dala ng podcast. Sige, ikaw mag-edit ng podcast natin magmula ngayon, Ay, tsaka isa pa pala. Nakakainis lang kasi gumawa kami ng podcast episode sa during yung break, yung vacation namin. Sana ma-recover. Kasi pero I don't think so. Para siyang corrupted, no? Oo. Sayang kasi may guest kami for the first time. Yeah, sayang. Sayang yun. But, I don't know. Mag-zoom call na lang tayo. Ulitin natin. ang ganda pa sana nung naging topic na. Ang ganda ng topic. Ang ganda nung naging flow ng usapan, actually. But yeah. First time, siya sa akin, parang wake-up call siya sa akin to be more careful sa mga files and everything. Although, hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Kasi, alam mo yung, nag-testing tayo nag-mic test tayo, then pinakinggan natin. Yeah, actually. Tapos, while recording, tumataas-taas yung bar, nakikita ko sa screen. So, it means it's recording like ito this. Okay nga, nag-test tayo Mais ka. Nag-test din naman tayo Di natin, only one way to find out. But, kanina pa ako nag-record ng podcast. And speaking of recording podcast, yung nire-record ko, hindi siya for this. Meron akong bagong podcast and it's a solo podcast. And the thing is, it's in English. Doon ako magaling. Hindi kasi, di ba? So, itong podcast natin, SKL Podcast, na katuwaan lang and supernatural, tayong dalawa lang to. And then, medyo nakakatuwa kasi nga yung mga friends natin and ngayon may mga listeners na tayo ng iba-ibang bansa. So, medyo naging maganda yung feedback. Yung mga friends ko na hindi naman nakakapag-intindi ng Tagalog, mga taga dito sa Canada, medyo nag-request na sabi nila, bakit hindi ka gumawa, in English na parang, bakit hindi ka gumawa ng podcast na English? Bagay, pinopost mo kasi siya sa mga social media. Pinopost ko kasi siya everywhere. I have different social media accounts for all of my hobbies. Meron akong 4 plants. Yun pa lang yung community ko dun, super active. And then yung account ko nga for art, toys, and gaming. So, lahat sila parang sabi,
paano namin pakikinggan yung sinishare mo? Eh, hindi naman pala English yan. Tapos, ako naman, napaisip pa ako, sabi ko pa nung una, ano ba, yayayain ko ba si Jed? Gumawa ng English version ng podcast namin. Try me. Pero parang, okay na kami dito. Masaya naman kami dito sa community na nabubuo namin, which is mostly our friends and family. And sana soon, kung makikilala man namin yung mga listeners, edi good, diba? So, okay na tayo dito. Tapos, syempre, yung mga small talk ko na yon with other people telling me na dapat gawa akong English. Medyo may mga nag-suggest din. Nag-request sila na parang talk about women empowerment and all the motivational stuff, inspiring stuff. Kasi, alam nila yung mga ginagawa ko, di ba nga, may pagka-hustler tayo, may pagka-multitasker tayo, yung mga ganyang bagay. So, medyo yun yung gusto nilang pag-usapan ko. So, in a way, medyo ano na naman, may limitations din si podcast. English na siya this time, so maraming makakaintindi. But, it's more for the ladies. Hindi siya pang guys. So, yeah, medyo inspirational talk sa mga babae. Pwede rin naman, guys. I mean, if they want to hear the perspective ng babae, para lalo nilang maintindihan ang mga kapatid nila, nanay nila, girlfriend nila, asawa nila, magandang pakinggan nila yung podcast ko. Pwede rin naman, guys, na pusong mamon. Yeah, honestly, it's very motivational and inspiring for most people, like in general. But the thing is, yung title ng podcast is Her POV, which is point of view. So parang so parang yung mga thoughts and ideas and yung mga pinagdadaanan ng isang babae, yun yung mga topic ko. So yeah, medyo exciting siya kasi eto, kumbaga maraming naghihintay. And yun nga, English, matetest ko ngayon yung audience ko. Lalo na't hindi siya limited to Tagalog only. Mapapakinggan siya ng mga invite mo ako sa guest. Canada. Pwede naman. Maybe one of these days, pag may topic na akong... Men empowerment. Versus women empowerment. Okay. So maybe. But we'll get there at some Jed point. versus Monica. Anong kaya mo na hindi ko kaya? Anong kaya ko na hindi mo kaya? Sa tingin mo, bigyan mo ako isa. Magpanganak. Kaya mo na hindi ko kaya? Kaya ko na hindi mo kaya? Mag-butcher. Basketball. Oy, you'll be surprised. Um, Kung basic basketball, baka naman kaya ko. Nakashoot nga ako sa ring eh. Magano? I would go with mag-butcher. Hindi ko kaya. No, you can if you learn how to do it. Okay, fine. You know what I'm saying? Mm-hmm. Like everything in this world, you can. Nagtatry siya mag-English. Nag-ready siya dun sa podcast. Ay, baka ma-invite ako one of these days eh. Ano pa? Yun lang. So, yun yung pinakabago. May podcast. And ilo-launch ko siya ng January 13. Why 13? Kasi Monday. Na-miss out ko na yung Monday nitong week na to. So, next week na lang. Tapos, first na bagsak pa lang, I have a trailer and 3 episodes. Yung 3 episodes na yon is parang 18 minutes, 35 minutes, then yung isa 25 minutes. So, alam mo yun, parang meron sila agad preview. And then after that, once a week lang ako mag-upload every Monday. So, that's the plan and it's working out so far. Ready na siya and may mga naka-ready na rin akong next few episodes. Record lang ako ng record. Yun ang ginagawa ko. And at the same time, buti na lang nakapag-bank ako last year ng videos for my other channel, which is yung unboxing naman and yung games and stuff like that. Kasi, ngayon, edit na lang ako ng edit. So, good pa ako until next week para doon sa channel na yon. So, while ready lang yon, naka-standby lang siya, ngayon, nag-film naman ako nung nag-film for the planned channel. Kasi, yung planned channel, nagdagdag na ako ng uploads. Twice a week na akong nag-upload doon. And so far, nagawa ko naman. Wala pang fail. May isa pa nga, ako rin may edit pa ako. Mga content ko. That's good. So, yeah, importante talaga yung banking. So far, I think, nag-work naman lahat according to plan. Except, just like you, same lang din, except yung part na about,
getting healthier and yung routine, yung gym. Pero yun nga, medyo may excuse tayo dyan. Kaya next week. I promise that. Mm-hmm. Next week. Yeah, so ayun din yung nakakaano sa Pilipinas dati. Magkano yung binabayad ko. So nakapanghinayang pag hindi ka nakapunta. Ayun yung magiging motivation mo. Ay, mahal ng gym ko. Mm-hmm. Dapat puntahan ko. Meron akong pinapakinggang podcast nga sa isang taon, siguro 5 beses lang siya nakapunta. Meron siyang annual membership sa gym Anytime niya? Fitness pa yun Ala, anytime ako before hindi siya mura ha. Ayun nga kaya nga sabi niya. Ay, hindi, parang ang topic nila yung ano yung mga ginastos mo na nag-regret ka. Yung isa niyang sabi ko, how can you not stop your monthly subscription ko? 5 beses ka lang sa isang taon nakapag-gym. That's why. Siguro lagi siyang nagpa-procrastinate. Like, sasabihin niya, sige, next month, totoo na to. Tapos, hindi nangyayari. Hanggang sa next thing you know, wala na, 1 year na. I mean, may mga situation talagang ganun. Yeah. Good luck sa kanya this year. Yun lang ang aming life update for first week of the year. Kung okay ba, kung naging productive ba, I'm gonna say yes sa akin. Yes, same with me. Yes, feeling ko naging productive naman. And yun nga, yung mga plan naman is medyo nasusunod. Sana magtuloy-tuloy and sana magawa na rin yung mga iba pang minention natin. The pressure is real. Minsan kasi sa buhay, kailangan mo pressure yung sarili mo. Actually, no? Parang na rin siya, motivation na rin siya para ma-push ka pang gawin talaga. Lalo na nga, kagaya nga lang na-mention natin before na once na nilabas mo na siya sa universe, wala na, andyan na yan. Kailangan mong panindigan. Tapos parang naisip ko, sa akin lang to, hindi ko naman sinasabi sa kalahatan. Mm-hmm. Parang pag hindi ka na naka-feel ng pressure sa sarili mo, parang there's something wrong. Or parang kumpante ka na. Which is, hindi ko wala akong sinasabing mali, tama, pero ang para sa akin, parang That's mali. you. Gusto mo yung ganon. That's how you get motivated. Yeah. Parang mali kasi parang, dapat di ka maging kampante, dapat Lagi ka may challenge. Parang pag ganun. Yeah, I get. Tapos biglang may dumating na pak, yari ka. Naiintindihan ko yung personality mo yan because like I know you already. Oh, you know me. Eh? For real? You know me for real. FR. Kasi kami mga Gen Z talagang Ay, nako. Anyways. Pag may request kayong mga topic, pwede kayong mag-iwan ng comment. Pwede rin kayong mag-reach out sa amin sa Instagram. May Instagram tayo, di ba? Tsaka TikTok. And email. Nasa description naman yung information. So, message nyo lang kami. And I'm always reading naman yung mga... May mga request na tayo So, yung mga next topic, gawin natin yan. Please kasi minsan, hindi namin alam kung anong pag-uusapan natin. Anyway, maraming pinag-uusapan, pero minsan hindi namin alam kung interesado kayo. So, mas maganda pang ang ibibigay na lang namin is yung na-request nyo na lang din, di ba? So, tuloy-tuloy lang tayo dyan. Yeah, that's it. Peace!